Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang isang napakahalagang paksa. Paano gamitin ang itlog para suportahan ang kidney function, palakasin ang pagtulog, at bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Mahal kong mga kaibigan, sa aking 35 taon ng paggamot sa mga nakatatanda na may problema sa kidney, napagtanto ko ang isang bagay na labis kong pinag-aalala. Maraming tao ang mali ang pagkakaintindi sa pagkain kapag mahina ang kanilang kidney. Maraming pasyente ang naniniwala na kailangan nilang iwasan ang mga itlog at protina dahil sa takot na tataas ang creatinine at magiging labis ang trabaho ng kidney. Kaya naman, puro lugaw, pinakulo ang gulay, at malabnaw na sabaw lang ang kanilang kinakain. Sa sobrang pagdidiyeta, mas lalo silang nanghihina, hindi makatulog ng maayos, madalas umiihi sa gabi, nilalamig, at nahihilo buong umaga. Alam nyo ba? Ang labis na pagdidiyeta ang nagpapabilis ng paghina ng kidney. Kapag kulang ang nutrisyon ng katawan, humihina ang mga kalamnan, nagiging mahina ang sirkulasyon ng dugo at mas lalong nahihirapan ang kidney sa pagsala ng dugo kaya tumataas ang creatinine. Maraming tao ang nagulat nang sabihin ko na ang itlog ay isang napakaligtas na pagkain para sa mga may mahinang kidney basta't ginagamit sa tamang paraan. Ang itlog ay naglalaman ng tinatawag na soft protein na madaling tunawin at banayad sa kidney. Hindi lamang nito hindi pinapataas ang creatinine, kundi nakakatulong din ito sa pagbawi ng mga selula ng kidney, pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo at binabawasan ang pamamaga ng tissue ng kidney. Mayroon ding choline, vitamina, B12 at tryptophan ang itlog. Ang mga sangkap na ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda, nakakatulong para magana kumain, makatulog ng mahimbing at kapansini-pansing mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Higit sa lahat, ang kolesterol sa itlog ay pangunahing magandang uri na nakakatulong sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo at hindi nakakasama tulad ng iniisip ng marami. At dahil sa malalim na pag-unawa rito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na mas espesyal kapag ang itlog ay pinagsama sa ilang karaniwang gulay sa pang-araw-araw na pagkain. Ang epekto sa pagprotekta at pagbawi ng kidney ay mas tataas ng maraming beses. Narito ang 6 na simpleng ulam na may itlog na maituturing na salbabida para sa mga may mahinang kidney, nakakatulong na bawasan ang pag-ihi sa gabi, patatagin ang creatinine at mapabuti ang pagtulog araw-araw. Mga kaibigan, ang unang putahe na nais kong ibahagi ngayon ay ang itlog na may ampalaya. Ito ay isang putahe na tunog simpleng pagkain ng Pilipino, ngunit nagtatago ng maraming kamangha-manghang benepisyo para sa mga may mahinang kidney. Alam kong maraming tao ang ayaw sa putaheng ito dahil sa mapait na lasa, ngunit kung naiintindihan nyo ang halaga nito, makikita nyo na ito ay isang likas na gamot na mas mahalaga kaysa sa anumang pampalakas. Sa tradisyonal na gamot ng Pilipino, ang ampalaya ay itinuturing na isang halamang gamot na nagpapalamig sa kidney, nagpapalamig sa katawan, at nagtatanggal ng lason. Mayroon din itong kakayahang bawasan ang pamamaga ng urinary tract at tumulong sa pagsala ng dumi mula sa kidney patungo sa pantog. Samantala, ang itlog, tulad ng ibinahagi ko sa inyo kanina, ay isang malinis, madaling tunawin na protina na napakabanayad sa sistema ng pagsala ng kidney. Kapag ang dalawang sangkap na ito ay pinagsama, hindi lamang ito lumilikha ng isang simpleng pagkain, kundi isang kombinasyon din na nagpapagaling sa urinary tract, nagpapalusog sa tissue ng kidney, at lubos na nagbabawas ng mga sintomas ng pag-ihi sa gabi at masakit na pag-ihi na nararanasan ng maraming may mahinang kidney araw-araw. Partikular, ang ampalaya ay naglalaman ng morin, isang aktibong sangkap na may malakas na anti-inflammatory property na nakakatulong sa pagpapagaling ng mga tahimik na iritasyon sa loob ng pantog at urinary tract. Ito ang ugat ng problema.
kung bakit ang mga may mahinang kidney ay madalas makaranas ng masakit na pag-ihi, madalas na pag-ihi at madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag ang urinary tract ay napalamig at ang kidney ay hindi naiirita, ang creatinine ay may kondisyon na unti-unting maging stable. Hindi lang iyon, nakakatulong din ang ampalaya na bahagyang mapababa ang blood sugar na napakababagay sa mga pasyenteng may diabetes at mahinang kidney, isang kondisyon na madalas kong nakikita sa mga taong mahigit 60 taong gulang. Ang diabetes ay ang pangunahing sanhi ng paghina ng kidney, kaya ang natural na pagkontrol sa blood sugar sa pamamagitan ng pagkain ay napakahalaga. Ang itlog naman sa putaheng ito ay magbibigay ng karagdagang enerhiya at magdadagdag ng tryptophan, isang aktibong sangkap na tumutulong sa bahagyang pagpapatahimik na nagpapahintulot sa mga kumakain na makatulog ng mas mahimbing at kapansin-pansing mabawasan ang paggising sa hating gabi. Sa katunayan, maraming pasyente ang nagpahayag na pagkatapos lamang ng ilang beses na pagkain ng itlog na may ampalaya, bumababa ang pakiramdam ng pag-ihi sa gabi, mas nagiging payapa ang pagtulog, at mas nagiging masigla ang pakiramdam sa umaga. Gayunpaman, nais kong paalalahanan na ang putaheng ito ay hindi dapat gamitan ng labis na langis, hindi dapat maalat, at ang mga may diarrhea o mahina ang tiyan ay dapat kumain ng kaunti. Para sa mga pasyenteng may mababang presyon ng dugo, kumain lamang ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo dahil ang ampalaya ay may bahagyang epekto sa pagpapababa ng presyon ng dugo. At ngayon, pagkatapos nating maunawaan ang mga benepisyo ng itlog na may ampalaya, inaanyayahan ko kayong lumipat sa pangalawang putahe na isang napakapamilyar na pagkain sa hapagkainan ng pamilya ngunit nagtataglay ng nakakagulat na kapangyarihan sa pagpapagaling para sa mga may mahinang kidney. Ito ang itlog na may dahon ng malunggay. Mahal kong mga kaibigan, ang pangalawang putahe na nais kong ipakilala sa inyo ay ang itlog na may dahon ng malunggay. Isang putahe na tila napakapamilyar at simple, ngunit nagtatago ng maraming mahahalagang benepisyo para sa mga may mahinang kidney na hindi alam ng lahat. Mula noon hanggang ngayon, ang dahon ng malunggay ay karaniwang ginagamit ng mga pamilya upang gumawa ng sabaw na pampalamig at pampaginhawa sa katawan. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang dahon ng malunggay ay naglalaman ng maraming biologically active compounds na napakapabor sa kidney, kabilang ang vitamin K, natural na potassium, at soluble fiber. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong sa katawan na magpalabas ng mga lason, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at epektibong mabawasan ang pamamaga ng tissue ng kidney. Para sa mga may mahinang kidney, ang mga tahimik na pamamaga sa tissue ng kidney ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang creatinine, nananatiling pagod ang katawan, namamanas ang paa at mukha o madalas umiihi sa gabi. Kapag pinagsama ang dahon ng malunggay at itlog na isang malinis, madaling tunawin, at kaunti lang ang iniiwang dumi na protina, ang putaheng ito ay nagiging isang kombinasyon na sumusuporta sa pagbawi ng kidney function sa natural at ligtas na paraan. Ang itlog ay nagdaragdag ng vitamin B12, isang mahalagang sangkap para sa proseso ng pagbuo ng dugo na nakakatulong na mabawasan ang pagkapagod, pagkahilo at panlalabo ng paningin, mga bagay na madalas maranasan ng mga nakatatanda na may mahinang kidney. Partikular, ang dahon ng malunggay ay may katangian na pampalamig, nakakatulong na pakalmahin ang pantog, bawasan ang iritasyon ng urinary tract, kaya naman nakakatulong na bawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi. Ito ay isa sa mga pinakanakakainis na sintomas para sa mga nakatatanda,
kapag sinamahan ng itlog na naglalaman ng tryptophan, isang banayad na pampakalma, nakakatulong din ang putaheng ito na mas madaling makatulog ang mga kumakain, hindi gaanong magising sa hating gabi, at mas mahusay na makabawi ng enerhiya kinabukasan. Bukod pa rito, ang dahon ng malunggay ay may kakayahang bahagyang bawasan ang pamamaga sa paa at mukha dahil sa katangian nito na tumulong sa paglabas ng labis na likido. Maraming pasyente ang nakaranas na ng paggaan ng katawan, pagbaba ng pamamaga sa mukha, at hindi na gaanong mabigat ang pakiramdam sa paa pagkatapos lamang ng ilang beses na pagkain ng putaheng ito bawat linggo. Gayunpaman, para sa mga may diarrhea o mahina ang tiyan, dapat kumain sa katamtamang dalas at lalo na iwasan ang paggisa ng malunggay nang masyadong maalat o gumamit ng labis na langis at taba dahil ito ay magpapahirap sa pagtatrabaho ng kidney na magiging salungat sa layunin. Nakikita nyo, sa tamang pagpapares lamang ng isang itlog at isang dakot ng sariwang dahon ng malunggay, mayroon na tayong isang putahe na masarap at nakakatulong sa kidney na makapahinga at makabawi unti-unti. At ngayon, inaanyayahan ko kayong ipagpatuloy ang pagtuklas sa ikatlong putahe na gawa rin sa isang napakapamilyar na gulay sa kusina, ngunit may kakayahang bawasan ang pamamaga, linisin ang mga daluyan ng dugo sa kidney, at makatulog ng mahimbing. Ito ay ang itlog na may sibuyas. Mahal kong mga kaibigan, ang pangatlong putahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang itlog na may sibuyas. Isang putahe na tila simple at ordinaryo, ngunit nagtatago ng espesyal na halaga ng nutrisyon para sa mga may mahinang kidney, lalo na para sa mga nananatiling pagod, hirap matulog, may mataas na creatinine, o may problema sa mga daluyan ng dugo. Ang sibuyas ay hindi lamang pampalasa na nagpapabango sa pagkain, kundi sa modernong medisina, tinatawag din itong hari ng mga gulay na panlaban sa oxidative stress dahil naglalaman ito ng quercetin, isang malakas na aktibong sangkap na may kakayahang labanan ang pamamaga ng tissue ng kidney, tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo, at natural na bawasan ang creatinine. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na kapag nabawasan ang tahimik na pamamaga sa kidney, mas magaan ang pagtatrabaho ng organ na ito, kaya nagiging stable ang creatinine, hindi gaanong napapagod ang tao, at mas madaling makatulog. Bukod pa rito, nakakatulong din ang sibuyas na maiwasan ang pagtigas ng mga daluyan ng dugo, pinapalambot ang mga pader ng daluyan na nakakatulong sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo patungo sa kidney. Dahil dito, ganap na napapalusog ang kidney, napapabuti ang kakayahan nitong magsala ng dugo, at nababawasan ang mga sintomas tulad ng pag-ihi sa gabi, pamamaga, o pagkahilo. Kapag pinagsama ang sibuyas at itlog na isang malambot, malinis, at madaling tunawin na protina, ang putahe ay nagiging isang gintong kombinasyon para sa mga may mahinang kidney. Ang itlog ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya, kundi naglalaman din ng tryptophan na tumutulong sa bahagyang pagpapatahimik, kasama ang nakaka-relax na epekto ng sibuyas na nakakatulong na mas madaling makatulog, mas mahimbing, at hindi gaanong magising sa gabi. Isang bagay na labis na pinag-aalala ng mga pasyenteng may mahinang kidney. May isa pang kapansin-pansin na punto. Ang sibuyas ay makakatulong na bawasan ang fat sa dugo, kaya nababawasan ang pasanin ng kidney sa proseso ng pagsala. Sapagkat kailangang iproseso ng kidney ang maraming sangkap mula sa fat sa dugo. Kung masyadong mataas ang fat, labis ang trabaho ng kidney at tataas ang creatinine. Kaya naman, ang regular na pagkain ng sibuyas ay isang hindi direktang paraan upang makahinga ng mas madali ang kidney. Kailangan nyo lang ng isa o dalawang manipis na hiniwang sibuyas, gisahin ng malambot kasama ng itlog, timplahan ng napakababa sa asin, at iwasan ang langis at taba, para magkaroon na kayo ng isang masarap at mabuting pagkain para sa kalusugan. Siyempre, ang mga may mababang presyon ng dugo
ay dapat kumain ng katamtaman dahil ang sibuyas ay maaaring maging sanhi ng bahagyang pagbaba ng presyon at iwasan din ang pagkain sa gabi ng masyadong huli upang hindi makaramdam ng bloating kung mahina ang tiyan. At sa ganoong paraan, natapos na natin ang unang 3 putahe na nakakatulong sa kidney na makapagpahinga, mabawasan ang pamamaga, at makatulog ng mas mahimbing. Susunod, inaanyayahan ko kayong sumama sa akin sa ika-4 na putahe. Isang putahe na tinatawag na gulay na karne na hindi lamang masarap kundi mayaman din sa plant-based protein, nagpapababa ng fat sa dugo at naglilinis ng mga daluyan ng dugo sa kidney. Iyan ay ang itlog na may shiitake mushroom. Mga kaibigan, ang ika-4 na putahe na nais kong ipaalam sa inyo ay ang itlog na may shiitake mushroom o tinatawag ding namhung. Ito ay isang uri ng mushroom na masarap at masustansiya at napakababagay sa mga may mahinang kidney. Biro ko itong tawaging gulay na karne dahil ang nutritional value na ibinibigay nito ay hindi nalalayo sa karne at isda, ngunit napakababanayad sa kidney. Ang shiitake mushroom ay naglalaman ng maraming mahahalagang aktibong sangkap kabilang ang beta-glucan, isang espesyal na uri ng soluble fiber na may kakayahang bawasan ang bad cholesterol sa dugo, kaya nababawasan ang pasanin ng kidney sa pagsala ng fat sa dugo. Ang sinumang nagkaroon ng mataas na fat sa dugo na sinamahan ng pabago-bagong creatinine ay tiyak na naiintindihan na kung mananatiling mataas ang fat sa dugo sa mahabang panahon, mas magtatrabaho ang kidney at madali itong manghina. Hindi lang iyon, mayroon ding lentinan ang mushroom, isang aktibong sangkap na kilala sa kakayahan nitong palakasin ang immune system at bawasan ang chronic inflammation, lalo na sa mga organ tulad ng kidney. Para sa mga may mahinang kidney, napagod na at mahina ang resistensya, ang pagdaragdag ng mga pagkaing nagpapalakas ng immune system ay napakahalaga. Nasaksihan ko na maraming pasyente pagkatapos kumain ng mushroom ng regular at tama ang pagpapares, ay nagiging mas stable ang kalusugan, mas mahimbing ang pagtulog at mas bumababa ang pamamaga sa paa at mukha. Bukod pa rito, nakakatulong ang mushroom na linisin ang mga daluyan ng dugo, palakasin ang elasticity ng mga pader ng daluyan na nakakatulong sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo patungo sa kidney. Kapag maganda ang sirkulasyon ng dugo, mas magaan ang pagsala ng kidney, kaya kapansin-pansing nababawasan ang mga sintomas tulad ng pag-ihi sa gabi, pagkahilo at panlalabo ng paningin. At kapag ang mushroom ay ginisa kasama ng itlog na isang malambot at malinis na protina, ang putaheng ito ay masarap at madaling tunawin, hindi nagdudulot ng presyon sa sistema ng pagsala ng kidney. Madalas kong payuhan ang mga pasyente na igisa ang shiitake mushroom ng katamtaman lang ang lambot, timplahan ng napakababa sa asin, huwag gumamit ng patis at huwag gumamit ng labis na langis. Kung gagamit ng pinatuyong mushroom, tandaan na ibabad muna ito para lumambot at hugasan ng maigi bago lutuin upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na dumi. Ang mga may mahina ang tiyan ay dapat hiwain ng mas manipis ang mushroom at igisa ng maigi, ngunit panatilihin pa rin ang natural na crunchiness. Sa ganoong paraan, natapos na natin ang 4 na putahe. Bawat isa ay isang maliit na piraso na nakakatulong sa kidney na makapagpahinga, makabawi at unti-unting mabawasan ang creatinine. At ngayon, inaanyayahan ko kayong sumama sa akin sa ika-5 putahe na hindi lamang nakakatulong na painitin ang kidney, bawasan ang pag-ihi sa gabi, kundi nakakatulong din na makatulog ng mahimbing at palakasin ang enerhiya, napakababagay sa mga pasyenteng madalas pagod, nilalamig ang tiyan, at hirap matulog ng matagal. Iyan ay ang itlog na may kalabasa. Mga kaibigan, ang ika-5 putahe sa serye ng mga pagkaing nakakatulong sa kidney na maging mas malusog na nais kong ibahagi ngayon ay ang itlog na may kalabasa. Ito ay isang putahe na masarap, madaling gawin,
at lalong-lalo na mabuti para sa mga pasyenteng nilalamig ang tiyan, hirap matulog, madalas umiihi sa gabi o matagal ng pagod, mga tipikal na sintomas kapag nagsimula ng maapektuhan ang buong katawan dahil sa mahinang kidney. Ayon sa tradisyonal na gamot ng Pilipino, ang kalabasa ay may bahagyang katangian na pampainit, napakababagay sa mga taong may sintomas ng cold kidney, ibig sabihin ay malamig ang kidney at madalas umiihi sa gabi. Ang mga tao ay madalas nilalamig ang kamay at paa, malamig ang likod at may matagal na pananakit sa lower back. Kapag pinagsama ang kalabasa at itlog na isang malambot, mayaman sa nutrisyon na protina, ang putaheng ito ay hindi lamang nakakatulong na painitin ang bahagi ng kidney, kundi binabawasan din ang iritasyon ng pantog, kaya nababawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi na nakakatulong sa pasyente na makatulog ng mas mahimbing. Hindi lang iyon, ang kalabasa ay naglalaman din ng maraming B vitamins, beta-carotene at lalo na soluble fiber na nakakatulong na patatagin ang blood sugar, suportahan ang detoxification, at bawasan ang fat sa dugo, kaya nababawasan ang trabaho ng kidney. Ito ay napakahalaga dahil isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang creatinine ay dahil kailangang magsala ng kidney ng napakaraming dumi mula sa labis na pagkain at fat sa dugo. Ang kalabasa ay isa ring natural na pinagmulan ng tryptophan. Kapag pinagsama sa tryptophan sa itlog, tataas ang produksyon ng serotonin at melatonin. Ang dalawang hormone na ito ay nakakatulong sa pagpapatahimik, masarap na pagtulog, at mahimbing na pagtulog. Nakilala ko na ang maraming pasyente na pagkatapos lamang ng ilang beses na pagkain ng itlog na may kalabasa sa gabi ay nakaramdam na mas madali silang nakakatulog. Sa umaga, masigla ang pakiramdam, at kapansin-pansing nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Tungkol sa pagluluto, tandaan na igisa ang kalabasa hanggang sa tama lang ang pagkakaluto, huwag masyadong lambot, at timplahan ng kaunti lang. Iwasan ang paggamit ng patis, asin, o labis na langis at taba dahil ito ay magpapahirap sa kidney. Para sa mga may diabetes, kailangan gumamit ng katamtamang dami ng kalabasa dahil ang kalabasa ay may natural na tamis. Kaya, sa isang itlog at ilang hiwa ng kalabasa, mayroon na tayong isang putahe na nakakatulong na painitin ang kidney, magdagdag ng enerhiya, suportahan ang pagtulog, at kapansin-pansin na bawasan ang pag-ihi sa gabi. Napakababagay sa mga nakatatanda na may bahagyang sintomas ng mahinang kidney. At susunod, inaanyayahan ko kayong sumama sa akin sa ika-6 na putahe na siya ring huli sa 6 na putahe na may itlog na sumusuporta sa mga may mahinang kidney. Ang putaheng ito ay lalong-lalo na angkop para sa mga pasyenteng may sintomas ng malamig na kidney, malamig na kamay at paa, matagal na pananakit ng likod, at matagal na pag-ihi sa gabi. Iyan ay ang itlog na may dahon ng perila. Tunog simple, ngunit nakakagulat ang epekto sa maraming tao. Mga kaibigan, ang ika-6 at huling putahe sa serye ng mga pagkain na nais kong ibahagi ngayon ay ang itlog na may dahon ng perila. Isang putahe na tila simple, ngunit lubos na pinahahalagahan ng maraming doktor dahil sa kakayahan nitong bawasan ang pamamaga, painitin ang kidney, palakasin ang sirkulasyon ng dugo, at mapabuti ang pagtulog. Lahat ng ito ay mahahalagang salik para sa mga may bahagya hanggang katamtamang kidney failure. Ang perila, ayon sa tradisyonal na medisina, ay isang dahon na may mainit na amoy, nakakatulong na painitin ang bahagi ng kidney, bawasan ang vasospasm, palakasin ang sirkulasyon ng dugo, at lalo na, may malakas na anti-inflammatory property. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang perila ay naglalaman ng rosmarinic acid, flavonoids at plant-based omega-3. Ang mga aktibong sangkap na ito ay maaaring bawasan ang tahimik na pamamaga ng tissue ng kidney, kaya nakakatulong sa kidney na magtrabaho ng mas magaan, bawasan ang pasanin ng pagsala ng dugo,
at suportahan ang pagiging stable ng creatinine. Para sa mga pasyenteng may sintomas ng malamig na kamay at paa, malamig na likod, o matagal na pananakit sa lower back o madalas umiihi sa gabi, ang putaheng ito ay talagang isang napakahalagang pagpipilian. Ang perila ay hindi lamang nagpapainit kundi binabawasan din ang iritasyon ng pantog, nakakatulong sa mga may mahinang kidney na hindi gaanong umihi sa gabi, makatulog ng mas mahimbing at hindi napagod sa umaga. Kapag pinagsama ang perila at itlog na isang malambot at malinis na protina, ang putaheng ito ay nagiging isang perpektong kombinasyon para sa pagpapalusog at pagprotekta sa kidney. Nagbibigay ang itlog ng enerhiya, tryptophan, at vitamin B12 na nakakatulong sa pagbuo ng mga bagong selula, habang ang perilya ay naglilinis, lumalaban sa pamamaga, at sumusuporta sa paglabas ng mga lason. Tinatawag ko itong isang putahe na pampalakas at magaan, ibig sabihin nakakatulong ito sa katawan na maging mas malusog, ngunit hindi nagdudulot ng labis na pasanin sa kidney. Napakasimple din ng pagluluto. Kailangan lang ng 1 hanggang 2 itlog, isang dakot ng sariwang dahon ng perilla, hugasan, hiwain ng manipis, gisahin ng mabilis sa kawali na may 1 kutsarang vegetable oil at timplahan ng napakababa sa asin. Huwag gumamit ng patis o seasoning powder. Ang pagkain nito sa gabi, bago mag-alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ay pinakamahusay para suportahan ang pagtulog. Gayunpaman, ang mga pasyenteng madaling makaramdam ng init sa katawan o may mataas na presyon ng dugo ay dapat gumamit ng perilya sa katamtamang dami upang maiwasan ang kawalan ng balanse. At sa ganoong paraan, natapos na natin ang 6 na putahe na may itlog. Bagamat simple, nagtataglay sila ng malaking halaga para sa mga may mahinang kidney, hirap matulog, pagod, o matagal nang umiihi sa gabi. Ngunit, mga kaibigan, ang paglalakbay sa pangangalaga sa kidney ay hindi lamang nagtatapos sa pagkain. Susunod, inaanyayahan ko kayong makinig sa isang espesyal na kuwento, isang di malilimutang pag-uusap sa pagitan ko at ng isang nangungunang espesyalista sa nephrology at urology. Sa pamamagitan ng kwentong iyon, mas lubos nating mauunawaan kung bakit naging salbabida ang itlog para sa mga may mahinang kidney at ano ang mga gintong prinsipyo sa paggamit ng itlog upang matulungan ang kidney na makabawi sa tamang paraan. Mga kaibigan, malinaw na malinaw pa sa akin ang pag-uusap namin kamakailan ni Dr. Reynante Cruz, isang espesyalista sa nephrology at urology sa isang kilalang ospital sa Maynila na may mahigit 35 taon na karanasan sa paggamot sa mga nakatatanda na may kidney failure, pag-ihi sa gabi, at mataas na creatinine. Noong araw na iyon, habang umiinom kami ng kape, tinanong ko siya ng isang tanong na maraming pasyente ang nagtataka. Dapat bang kumain ng itlog ang mga may mahinang kidney? Hindi ba ito magpapataas ng creatinine? Ngumiti siya at mahinahong sumagot. Ang pag-iwas sa itlog ang pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa loob ng ilang dekada. Nagulat ako sa sagot na iyon. Ipinaliwanag niya na ang itlog ay hindi nakakapinsala sa kidney. Sa halip, ito ay isang malinis, madaling tunawin na protina na napakababagay sa mga nakatatanda na kulang sa nutrisyon. Nagkuwento siya tungkol sa isang pasyente na nagngangalang Mang Tonyo, 70 taong gulang, na sa simula ay takot sa protina, puro lugaw at pinakuluang gulay lang ang kinakain. Ang resulta ay labis siyang napagod, umiihi sa gabi ng 4,005 beses at biglang tumaas ang creatinine. Pagkatapos siyang turuan kung paano kumain ng itlog kasama ng mga gulay tulad ng ampalaya, malunggay, perila at sibuyas, pagkatapos lamang ng 4 na linggo, kapansin-pansing bumaba ang creatinine, mas mahimbing ang pagtulog, at mas nagkaroon ng kulay ang kanyang balat. Hindi iyon sa lamangka,
kundi ang epekto ng tamang nutrisyon sa tamang oras at sa tamang paraan. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na gintong prinsipyo sa pagkain ng itlog para sa mga may mahinang kidney upang ligtas at epektibo ninyo itong magamit. Mga kaibigan, pagkatapos marinig ang kuwento ni Dr. Cruz at maunawaan ang tunay na halaga ng itlog para sa mga may mahinang kidney, marami sa inyo ang tiyak na magtatanong, paano ba dapat kumain ng itlog? Gaano karami ang sapat? Anong oras dapat kumain upang hindi labis ang trabaho ng kidney? Dahil dito, ibabahagi ko ngayon ang 6 na gintong prinsipyo na mahigpit na ipinayo ni Dr. Cruz upang sa pagkain ng itlog, hindi lamang tayo magdaragdag ng nutrisyon kundi matulungan din ang kidney na makabawi araw-araw. Unang prinsipyo, ang mga may mahinang kidney ay dapat kumain ng itlog 3 hanggang 5 beses bawat linggo, depende sa antas ng kidney failure at kondisyon ng katawan. Hindi kailangang kumain ng marami ng sabay-sabay, hatiin ito sa iba't ibang pagkain, at sapat na ang isang itlog bawat pagkain. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang kinain, kundi kung paano kumain ng tama at regular. Ikalawang prinsipyo, ganap na iwasan ang pagprito ng itlog na may maraming langis at taba. Dahil ang labis na langis at taba ay nagpapahirap sa kidney na magsala ng taba na nagpapataas ng presyon sa sistema ng pagsala, ang pinakamahusay na paraan ay pakuluan, ihawin, o igisa ng mabilis kasama ng mga gulay na panlaban sa pamamaga na nagpapagaan sa pagkain at nagpapataas ng nutritional value. Ikatlong prinsipyo, huwag kumain ng itlog na masyadong maalat. Ang asin ay ang pangunahing kaaway ng kidney. Sapat na ang napakababa sa asin o hindi man lang timplahan dahil may natural na lasa ang itlog. Ganap na iwasan ang paggamit ng patis, seasoning powder, o iba pang uri ng industrial seasoning. Ika-4 na prinsipyo, huwag kumain ng itlog ng masyadong huli sa gabi. Pinakamahusay na kumain bago mag-alas 6 o alas 7 ng gabi upang sapat ang oras ng pagtunaw ng katawan, hindi magdulot ng bloating o hirap sa pagtulog, lalo na para sa mga nakatatanda o may mahinang digestive system. Ika-5 prinsipyo, laging ipares ang itlog sa mga gulay na may katangian na pampalamig, panlaban sa pamamaga o pampainit ng kidney, halimbawa ay ampalaya, malunggay, perila, sibuyas, shiitake mushroom o kalabasa. Ito ang paraan upang lumikha ng synergistic effect, ibig sabihin, ang halaga ng isang putahe ay doble o triple dahil sa tamang kombinasyon. Ika-6 na prinsipyo, patuloy na gawin ito ng hindi bababa sa 3 linggo upang makita ang kapansine-pansing epekto. Hindi kayang bumawi ang kidney sa loob ng 1 o 2 araw, ngunit kung kakain ng tama, regular, at tamang putahe sa tamang oras, pagkatapos ng ilang linggo ay mararamdaman nyo ang malinaw na pagbabago. Bumababa ang pag-ihi sa gabi, mas mahimbing ang pagtulog, mas nagkakaroon ng kulay ang balat, at mas magaan ang pakiramdam. At pagkatapos nating maunawaan ang 6 na mahahalagang prinsipyo na ito, umaasa ako na magagamit niyo agad ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Ngunit higit sa kaalaman, ang gusto kong ibahagi ay ang paniniwala na ang mahinang kidney ay hindi katapusan ng lahat. At sa huling bahagi, nais kong magbahagi pa ng ilang taos-pusong salita tungkol sa pag-asa at ang kapangyarihan ng maliliit na pagbabago sa pagkain. Inaanyayahan ko kayong makinig. Mga kaibigan, minsan, kahit isang maliit na itlog ay maaaring magpabago sa buong paglalakbay sa kalusugan ng mga may mahinang kidney, basta't naiintindihan natin at alam natin kung paano gamitin ng tama. Sa loob ng maraming taon ng pagsusuri at pag-uusap sa mga nakatatanda, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Ang kalusugan ng matatanda ay hindi nakasalalay sa mamahaling gamot, kundi sa pagiging maselan sa bawat pang-araw-araw na pagkain. Ang mahinang kidney ay hindi katapusan ng lahat at hindi rin nangangahulugang mabuhay sa takot
at labis na pagdidiyeta hanggang sa magkulang sa sustansya at manghina ang katawan. Ilang maliliit na pagbabago lamang ngunit tama ang pamamaraan tulad ng paggisa ng itlog kasama ng malunggay, shiitake mushroom o perilla ay maaaring makatulong sa kidney na gumaan ang pasanin, makatulog ng mas mahimbing, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at kapansini-pansing maging masigla ang pakiramdam. Ang pinakamahalagang aral na nais kong ibahagi sa inyo ay huwag laktawan ang pagkain, huwag laktawan ang itlog kundi kumain ng tama. 3 hanggang 5 beses na itlog bawat linggo, lutuin ng simple at ipares sa mga angkop na gulay ay lilikha ng matibay na pundasyon ng nutrisyon na hindi lamang nakakatulong sa kidney na makabawi, kundi nagpapabuti din ng pagtulog, balat, memorya at kalidad ng buhay araw-araw. Ang buhay sa katandaan ay maaaring maging magaan at malusog kung alam nating mahalin ang ating sarili mula sa pinakamaliit na bagay tulad ng bahagyang pagbaba ng alat, pagkain sa tamang oras, o pagpili ng pagkain na angkop sa ating kondisyon sa kalusugan. At laging tandaan, bawat tamang pagkain ay isang mahalagang gamot na mas mabuti pa kaysa sa anumang pampalakas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang laging makasama ang channel sa inyong paglalakbay sa masaya, malusog at mahabang buhay kasama ang inyong minamahal na pamilya.